At tayo po ay magpuproceed sa atin pong declaration. Are you ready? So, ito po ang huling araw ng declaration natin para sa taong 2023. Okay? Ready? I declare I have the grace I need for today. My life is marked by excellence and integrity. God makes all grace abound toward me, so that I always have all sufficiency and abundance for every good work. I will live with purpose, passion, and praise, knowing that I was destined to live in victory. I can do all things through Christ, who strengthens me. I declare I am God's servant, and He takes pleasure in my prosperity. I give and I receive good measure, pressed down, shaken together, running over will be put into my lap. I will not just survive, I will thrive. I am blessed when I come in and blessed when I go out. These are all my declarations in Jesus Christ's name. Amen. Hallelujah. Sabihan mo nga ang nasa kaliwa at nasa kanan mo, you are super blessed. Makakaupo na po kayo. Praise the Lord. Huwag po tayong magsasawa na papurihan, sambahin, pasalamatan ng ating Diyos dahil sa buong isang taon, hindi nagsawa si Lord na tayo ay pagpalain. Amen? God is so patient with us na sa kabila ng napakarami nating pagkukulang, ang Panginoon ay patuloy tayong minamahal. Sino po dito ang aamin na sa buong isang taon, 365 days, napakarami mong naging pagkukulang sa Panginoon? Amen. At sino dito ang nakaranas ng mga pagpapala na alam mo, hindi ka karapat-dapat? Na sa kabila ng mga pagkukulang natin, maaring disobedience, rebellion to God, ang Panginoon, patuloy tayong iniibig, patuloy tayong inilalapit sa Kanya, and ang taong 2023, intimate walk with God. Sino dito naramdaman mo, mas nag-level up ang relationship mo kay God this year 2023? Mas nag-level up ang devotional life mo, mas nag-level up ang prayer life mo, ang life of worship, ang life of service to God. Ito po yung ating ninais, desire. Ito po yung ating naging takbuhin natin sa taong 2023. At nandito na po tayo sa huling araw ng taong 2023. At naniniwala tayo, hindi pa tapos si Lord. Amen. Actually, ako po naniniwala, maging sa taong 2023, hindi pa tapos ang Panginoon. Mayroon pang mga ilang oras, and God can still give to us and even to pour out His blessings and surprises in our lives. Amen. Sino dito nag-e-expect pa ng marami pa sa Panginoon sa pagtatapos ng taong ito? We want to finish strong. Amen. At nais nating matanggap pa ang maraming mga pagpapala mula sa ating Panginoon. Amen? Bigyan nga natin ng malakas na palakpak ang ating Diyos. Hallelujah! Medyo kakaiba. Hindi na nga medyo. Talagang kakaiba ang ginawa ng Panginoon sa Church ng Christ the Rock sa taong 2023. Talagang ang Panginoon nilinis ang church at patuloy tayong nililinis, inaayos, inihahanda tayo ng Panginoon. We believe that 2024 is year of full blast for Christ the Rock family.
Amen. Sabihin na natin, full blast. At ito po ang aking nais na ibahagi sa inyo, introduction ng direction ng Panginoon para sa Christ the Rock family. Sabihin nga ulit natin, full blast. Ano pong ibig sabihin nito? Bakit tayo inihanda ng Panginoon sa buong taon ng 2023? Because 2024 is the year of full blast for us. And the Lord really need to prepare us para tayo ay maka-full blast. Inaayos tayo ng Panginoon. He's not yet finished. Patuloy pa rin tayong inaayos, patuloy pa rin tayong magpaayos, patuloy pa rin tayong magpalinis, patuloy pa rin tayong tumanggap ng kalakasan, kapangyarihan na nagmumula kay Lord. Amen. Sino dito na ikaw ay masaya dahil alam mo na napakaraming mga ginawa ng Panginoon sa buhay mo sa taong ito? Sabihan mo nga ang katabi mo, kapatid, hinahanda ka lang ni Lord. But we must be willing to cooperate with God. Amen. Wala tayong kailangang itago sa Diyos. He is the all-knowing God. He is the omniscient God. We can pretend to people that we are okay. Pero wala tayong maitatago sa spirit realm. Wala tayong maitatago sa Diyos natin na kakabatid ng lahat ng bagay. When the Lord allowed us to experience the ministry of deliverance, we become more aware of what is happening in the spirit realm. Amen. At mas na-realize natin ang pangangailangan natin sa Diyos na ang mga kakayanan natin, not enough. Wala talaga tayong magagawa. Very limited talaga tayo. We need God. We need the Holy Spirit. We need the presence of the Holy Spirit. We need the power of the Holy Spirit. Sabihan mo nga ang katabi mo, kapatid, kailangan natin ang Holy Spirit. Sabihan mo sa kanya, we need to be filled with the Holy Spirit. Ano ba yung full blast? Ano bang ibig sabihin nito? At ito yung direction sa atin ng Panginoon. Taong 2023, the direction of God to us, intimate walk with Him. But this coming year, 2024, the direction of God for us is full blast. Pag sinabing full blast, ang ibig pong sabihin nito, at the maximum level. Sabihin na natin, maximum level. I believe ito ang nais ng Panginoon na maranasan natin this coming 2024. No wonder, hinanda tayo ni Lord itong taong 2023 because 2024 is full blast, maximum level. At the maximum level of power, ito po ang ibig sabihin ng full blast. At the maximum level of power, speed, volume, and capacity. Pag sinabing maximum level, ang bawat isa sa atin magkakaiba. Magkakaiba tayo ng lakas, magkakaiba tayo ng bilis, amen. And even volume, pag ang pinag-usapan natin ay sound. Naririnig nyo ako ngayon dahil gumagamit, na-amplify ang aking voice. Hindi ko lang alam kay Brother Jaime kung ito ay nasa maximum level. Hindi pa raw, ang sabi ni Brother Jaime. So, ang ibig sabihin, may ilalakas pa to. Amen. Tinitimpla ito ni Brother Jaime ayon sa pangangailangan ng sitwasyon, sa laki ng lugar, at sa dami ng mga taong nakikinig. Kapag dumating tayo sa point na nasa mas malaking lugar tayo at mas maraming tao na naririto, aba, i-adjust ulit
yung volume hanggang dumating doon sa tinatawag na maximum level. Ang sasabihin ni Brother Jaime, Bishop, ipo-full blast ko na. Yan ang ibig sabihin ng full blast. At the maximum level of power, speed. Ang ibig sabihin, ito todo na. Full blast. Sabihan mo nga ang katabi mo, kapatid, ito todo ni Lord. Pagdating sa maximum level, magkakaiba tayo. Merong mas mabilis, merong mas malakas. At hindi lang yon. Sabi pa dito, at the maximum level of power, speed, volume, and capacity. Kakayanan. Magkakaiba tayo ng kakayanan. Pero meron tayong Diyos na mas makapangyarihan sa atin. Mas malakas. Mas mabilis. Amen. At kung itutuloy pa natin ang full blast na ito, when we are talking about the direction of God to Christ the Rock, it is not just all about the power, it is not just all about the speed or volume or capacity, but full blast in protection, blessing, and expansion. Sabihin nga natin, full blast. But we really need to learn how to cooperate with God. Kasi hindi natin kakayanin. Ang ibubuhos lang sa iyo ni Lord ay yung kakayanin mong i-contain. Because God is an infinite God, an eternal God. He is the God Almighty. Kaya nga hindi pwedeng ipahayag ng Diyos ang kanyang sarili sa atin as is. God will not do it. God will not do that. God will not present Himself to us as is. Because we cannot contain Him. His light. Yung creation nga lang ni God, hindi natin kayang i-contain. Sino dito sa inyo, kaya mong titigan ang liwanag ng araw sa gitna ng katanghalian? Hindi mo yan kaya. Masisira ang ating mga mata, ang ating mga paningin. Why? We cannot contain the light of the sun during the noonday. Hindi natin kaya. Ang araw na pinag-uusapan natin ay nilikha ng Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat. Meaning, yung liwanag ng araw na hindi natin kayang i-contain, nilikha lang yan ni Lord. How much more the light of God? Hindi pwedeng i-present ng Panginoon ang kanyang sarili sa atin as is, as the Almighty God. Ipapahayag lang ng Diyos ang kanyang sarili sa iyo ayon sa iyong kakayanan na siya ay kilalanin. That is why hinanda tayo ng Panginoon sa taong 2023 upang kung magfu-full blast si Lord sa buhay mo, mas nag-expand ang iyong container. Mas nag-expand ang iyong kakayanan to experience the Lord. But God is willing to show Himself to you to the maximum level. Depende kung ano ang iyong kakayanan. That is why 2023 is so crucial kung paano tayo inihanda ng Panginoon at kung paano tayo nagpahanda sa ating Diyos. Tanungin mo nga ang iyong katabi, kapatid, handa ka na ba? And let us read in the book of Ephesians chapter 6, verse 10. The book of Ephesians chapter 6 is a spiritual warfare chapter of the book of Ephesians.
Dito ninyo mababasa ang armor of God. Ephesians chapter 6. That is why this particular chapter is all about spiritual warfare. At ang isa sa nais ng Panginoon na tayong kanyang mga anak, we are not just God's children. We are the army of the living God. Amen. We are in a war. We are in a battle. And this coming year 2024, full blast. Ang anak ng Diyos ay naparito upang wasakin ang gawa ng dyablo. And 2024 is full blast. Gagamitin talaga tayo ng Panginoon. Ano ang makikita natin sa salita ng Diyos? Ephesians chapter 6 verse 10 in the Passion Translation. Ang sabi po dito, now my beloved ones, I have saved these most important truths for last. Be supernaturally infused with strength through your life union with the Lord Jesus. Stand victorious with the force of His explosive power flowing in and through you. Sabihin nga natin, praise the Lord. Palakpakan nga natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Sino dito, itong parating na 2024, nais mong maranasan ang Ephesians chapter 6 verse 10 sa buhay mo? Can I hear your loud amen? So pag-usapan natin ang particular verse na ito as an introduction sa direction ng Panginoon sa atin sa buong taon ng 2024. Full blast. Ano po ang makikita natin sa Ephesians chapter 6 verse 10 na ninanais ng Panginoon na ang Christ Direct family, na ang bawat isa sa atin, na ikaw na anak ng Diyos, will experience the maximum level from God. Number one, important truth from this verse, this is all about the children of God. If you want to experience the maximum level, you have to have a genuine relationship with God. Kaya nga mapapansin ninyo sa verse 10, ang sabi diyan ni Apostle Paul, because the book of Ephesians, it was written it is an epistle by the Apostle Paul. At ang sabi niya sa verse 10, now, my beloved ones. Ang message na ito ay hindi naka-address sa lahat ng tao. Ang Ephesians chapter 6 verse 10 ay naka-address para sa mga anak ng Diyos. Actually, kapag tinignan natin ang book of Ephesians chapter 1 verse 1, sa simula pa lamang, ito ang sinabi ni Apostle Paul. Inilagay niya ang kanyang pangalan, Ephesians chapter 6 verse 1, sa tuwing si Apostle Paul ay nagsusulat, maraming pagkakataon na inilalagay niya ang kanyang pangalan. Na siya ang ginamit ng Panginoon by the inspiration of the Holy Spirit to write this epistle. At ang sabi dito, Paul, an apostle of Christ Jesus, by the will of God, to the saints in Ephesus, the faithful in Christ Jesus. Kaya po tayo na mga anak ng Diyos, naniniwala tayo sa mga santo. Tanungin mo nga ang katabi mo, kapatid, naniniwala ka ba sa mga santo? Kaya lang, hindi tayo naniniwala sa mga santo na namatay na at sa kanila tayo tatawag at mananalangin. Actually, yan ang sinasabi ng Panginoon sa kanyang salita, do not consult the dead. Do not pray to them. Do not worship them.
Because prayer is an expression of worship. Kapag ka ikaw ay nananalangin sa isang being, ang ibig sabihin, you believe that that being is powerful. Magbibigay po ako ng halimbawa. For example, you believe, for example, people believes in Saint Peter. And they will pray to Saint Peter. Ang ibig sabihin, as if they are believing that Saint Peter is omniscient and omnipresent. Why? Kung ilan ang nananalangin sa iba't ibang mga bansa, hindi yan kayang marinig, mapakinggan ng isang tao na limited. So, sino ang tinutukoy dito ni Apostle Paul? Ito ay mga mananampalataya, mga anak ng Diyos sa Ephesus at hindi pa sila patay. Kasi hindi sila susulatan, naka-address sa kanila. Hindi dito sinasabi ni Apostle Paul, Paul, an apostle of Christ Jesus by the will of God, to the dead in Ephesus. Hindi ito naka-address sa mga patay. Ito ay naka-address sa mga buhay. So meaning, naniniwala tayo sa mga santo, sino to? The children of God. If you are a child of God, you are justified not by your own merit, not by your own righteousness, not by your own holiness, but by the holiness of Jesus Christ. Amen. Kaya tayo naging malinis, hindi sa sarili nating kalinisan, naging malinis tayo dahil sa ginawa ng Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo. He paid the penalty of our sins. Sa totoo lang, lahat ng tao, walang sariling kalinisan, na corrupt ang buhay ng tao when Adam and Eve sinned before God. Kaya nga kailangan natin si Lord. Nung tinanggap natin si Jesus Christ as our Lord and Savior, nilinis tayo ng Panginoon at patuloy tayong nililinis. May tinatawag na sanctification. Nasa sanctification process tayo. Sino dito? Gumawa ka na ng covenant kay God, tinanggap mo na siya as your Lord and only Savior. Can I hear your amen? Ang ibig sabihin nito, hindi mo lang siya tinanggap na tagapagligtas. Maraming mga tao, nais nila si Jesus Christ tagapagligtas, but not Lord. Because if you want Jesus, if Jesus is your Lord, alam nyo, kung si Jesus ang tagapagligtas mo, kailangan mong manampalataya sa Kanya. Magtiwala. Amen? Pero pag ang pinag-usapan natin, siya ay Panginoon, merong pagsuko. Kung siya ang iyong tagapagligtas, kailangan mong magtiwala. Pero kung siya ang iyong Panginoon, merong pagsuko. Sino dito, isinuko mo na ang buhay mo kay Lord? Ulit, sino dito, isinuko mo na ang buhay mo kay Lord? Past, present, future. Because if He is not the Lord of all, He is not Lord at all in your life. Kaya ang sabi ng John chapter 1 verse 12, yet to all who received Him, to those who believed in His name, He gave the right to become children of God. Ang lahat ng tumanggap sa Kanya, ang lahat ng nanampalataya sa Kanya, binigyan ng karapatan. Actually, pag binasa nyo yan, sa ibang English translation, binasa nyo yan sa King James Version. Sino sa inyo ang merong, ang ginagamit ninyo ay King James Version, Old English. Ang ginamit niya na salita ay hindi right, ang ginamit na salita ay power.
Pero kapag binasa natin yan sa original language ng New Testament sa Greek, ang ginamit dyan na salita ay exousia. Ang ibig sabihin niyan ay authority. So, anong ibig sabihin nito? Lahat ng tumanggap sa Panginoong Hesukristo, lahat ng nanampalataya sa Kanya, inauthorize ng Panginoon. Merong authority para tawaging mga anak ng Diyos. Sabihan mo nga ang iyong katabi, you are a child of God. Sabi ng verse 13, children born, not of natural descent, nor of human decision or husband's will, but born of God. Ito po ang una nating i-clear. We need to clear this. Kaya po gusto ko ditong mag-dwell muna bago ako magpunta talaga ng number 2. Kasi mababaliwala ang number 2, number 3, number 4, number 5, hanggang number 20. Hindi po ito hanggang number 20. Mababaliwala yung mga susunod na points kung hindi natin makaklarify ang number 1. Are you a child of God? Are you one of the saints of the Lord Jesus Christ? Not by your own merit, not by your own righteousness, but because of the righteousness of Christ. Bakit? Kasi once upon a time, you already surrendered your life to Him, acknowledging Him as your Lord, na nabubuhay ka sa mundong ito para hindi na lang para sa sarili mo. Nakakalungkot, napakaraming mga tao, nabubuhay pa sila para sa kanilang mga sarili. Paano mo malalaman na ang tao nabubuhay pa para sa kanyang sarili kapag nailapat ang mga salita ng Diyos sa kanyang lifestyle at hindi tumugma ang salita ng Diyos sa lifestyle niya? That person is willing to compromise and to go his own way and to violate the standard of God because that person is living for himself. Hindi pa talaga si Lord ang kanyang Panginoon. Sino dito nabubuhay ka na isinuko mo na yung buhay na yan? Sinasabi katulad ng sabi ni Apostol Pablo, I had been crucified with Christ and I no longer live but Christ lives in me. And the life I live in the body, I live by faith in the Son of God who loves me and gave Himself for me. Kaya pala ang Panginoong Hesukristo, sinabi niya sa kanyang mga disciples, if you want to follow me, you must deny yourself. Grabe. Hindi pala basta-basta ang pagiging disciple ni Jesus Christ. Hindi pala ito yung parang sumabay ka lang sa isang prayer and then pagkatapos mo sumabay sa isang panalangin, binalikan mo yung dati mong buhay. Hindi ka pa rin namumuhay ayon sa salita ng Diyos. Not perfect. But by the grace of God, by the power of the Holy Spirit, namumuhay tayo ayon sa mga salita ng ating Panginoon. Amen. Lahat ng anak ng Diyos na naririto, pwede bang pumalakpak ng malakas na palakpak sa ating Panginoon? Thank you, Lord. Ang pangalawang makikita natin dito na hindi po pwedeng maihiwalay sa mga anak ng Diyos is the Word of God. Sabihin nga natin, Word of God. Ang sabi ni Apostle Paul sa Ephesians chapter 6 verse 10, I have saved these most important truths for last. I want you to know, brothers and sisters, truth is objective, not subjective. It is objective. Amen. Nang ibig sabihin nito, ang katotohanan ay katotohanan. Hindi ito relative. Hindi dahil hindi ito katotohanan para sa iba, ay hindi na ito truth. The standard of truth is none other than not the opinion of men, but the truth of God's Word.
Ang sabi ni Jesus Christ sa John chapter 17 verse 17, sanctify them by the truth. Your word is truth. Kaya nga kapag ang opinion natin ay sumalungat sa katotohanan ng salita ng Diyos, dapat tanggapin natin na tayo ang mali, si Lord ang tama. Amen. Tayo ang mag-a-adjust, hindi si Lord ang mag-a-adjust. Hindi mo pwedeng i-adjust ang truth. Pag in-adjust mo ang truth kahit 0.01%, hindi na siya truth. And the Word of God is truth. At sinasabi ni Apostle Paul, may mga katotohanan na dapat ninyong malaman, matanggap sa mga buhay ninyo if you want to experience the maximum level. Because the Word of God said, you shall know the truth, and the truth will set you free. Sino dito, sa umagang ito, sa pagtatapos ng taong 2023, you want to receive important truths that comes not from the opinion of men, but comes from the Word of God, and you are willing to believe. And because you are willing to believe, you are willing to obey. Amen. Sa taong ito na parating ng 2024, ito panghawakan natin. Maaring makarinig tayo ng ibang opinion, maaring magkaroon ng contradiction sa sarili nating pag-iisip, but we are willing to adjust, and we are willing to adapt, and we are willing to embrace the Word of God, and to believe, and to obey the Word of God. Can I have your amen? Anong katotohanan nito, mga kapatid? Number 3, the power of God. Ituloy natin ang Ephesians chapter 6, verse 10. Ang sabi dito ni Apostle Paul, be supernaturally infused. Alam nyo ba yung ibig sabihin ng infused? Ang ibig sabihin niyan is be soaked. Ibababad ka. Alam nyo, ang ginagawa ng Panginoon sa Christ the Rock, itong taong 2023, binababad tayo sa presensya at kapangyarihan ng Panginoon. Bilang pastor ng Christ the Rock, tinitignan ko kung paano tayo nagsimula ng January ng 2023 at ngayong patapos ang 2022. Grabe. Ini-level up ng Panginoon yung power at anointing niya sa ating mga buhay. Amen. Pero tinitignan ko kung ano pang pwedeng gawin ng Panginoon at kayang gawin ni Lord, malayo pa. Napakarami pang gagawin ng Panginoon sa mga buhay natin. Amen. Sabihin nga natin, full blast. One more, sabihin natin, full blast. Ang sabi dito ni Apostle Paul, be supernaturally infused, be supernaturally soaked with strength through your life union with the Lord Jesus. Alam niyo, yung salitang strength, tinignan ko siya sa salitang Greek, sa original language, siya ay kakambal ng salitang dunamis. Mamaya pag-uusapan pa natin yung salitang dunamis. Pero ang salitang dunamis na power, kakambal ang salitang ito ng strength. Ang ibig sabihin, kaya ang ginamit ni Apostle Paul, kung papansinin ninyo ang sabi dito, be supernaturally infused. Kasi hindi ito strength that comes from human. Hindi ito human strength. Sa ating pagtupad ng pinagagawa ni Lord sa atin, hindi mamamayani ang human strength. Kulang. Hindi ko sinasabing baliwala, hindi ko sinasabing futile ang human strength, pero walang magagawa ang human strength. So pakikipagbaka na lang natin sa kalaban. Sino dito naniniwala may kalaban tayo? Sino naniniwala nasa end time na tayo? Sino naniniwala ang Diablo full blast na rin? Kaya ang target ng kaaway, mga Kristiyano
Para ang Kristiyano, hindi ma-experience ang full blast. Para ang mga anak ng Diyos, yung mga saints, hindi maranasan yung maximum level. Ang nais ng dyablo, makontento ang mga Christian, okay na yon, makasurvive, makatawid. Nararanasan mo ba si Lord? Hindi. May mga answered prayer ka, konti. 3 araw po kami, bago matapos ang taong ito, sa School of Deliverance sa Giginto, Bulacan. And I just want to testify, grabe yung ginawa ng Panginoon. Sa totoo lamang po, nung January, nagkaroon din tayo ng School of Deliverance dito. Middle of the year, nagkaroon na naman ng School of Deliverance sa Giginto, dumalo na naman kami. Bago matapos ang taon, nagkaroon na naman ng School of Deliverance. Sabi nga nung isang speaker doon, ni Pastor Lawrence, andito ka na naman? Opo. Because we want to be soaked in the power of God. Amen. At binigyan kami ng pagkakataon to minister with Christians. Mga Christians po ang nandoon. Mga church leaders, mga pastors. And we were given the opportunity to minister to them. Merong ano po yun merong, anong tawag ba nila doon? Sa atin kasi, sa Covenant Retreat, ang tawag natin doon, sin profile. Deliverance form. So inassign kami to minister sa iba't ibang mga taong nandun. We will minister to them and we will pray for them. So binigay sa amin yung deliverance form. Mga church leaders ito nung tinitignan ko na yung form, grabe, yung mga nagagawang mga kasalanan. You can pretend, you can be in denial, but you will realize na we are under the attack of the devil. Iniisip ko, grabe itong mga church leaders ito, mga pastors pa. Paano pa kaya yung mga ordinaryong mga Kristiyano na mga anak ng Diyos? May ministeryohan ako dong pastor. Nung miniministeryohan ko na siya, nag-react. Nung tinanong ko siya, sino ka? Demonyo. Ilang kayo? 100. Naka-full blast talaga ang enemy. Sabihan mo nga ang katabi mo, kapatid, dapat naka-full blast tayo. Pero hindi natin kaya sa pamamagitan ng lakas natin. Paano mo papalayasin ang 100 demonyo? Meron naman isang church leader. Mabuti, hindi taga Christ the Rock. Sabi ko nga dun sa mga nag-ano, huwag niyo po akong bibigyan ng Christ the Rock, bigyan niyo ako ng iba. Para makapag-minister ako sa iba. At yung Christ the Rock, namiministeryohan ko sila sa iba naman. Kasi nakita ko nila, si MJ pinapapunta na sa akin Sabi ko, ayoko ng Christ the Rock. Ilagay niyo to dito. Kanino ka napunta? MJ. Meron isang leader ng isang church. Nung tinitignan ko na, sabi ko, grabe, leader ito ng church. Tapos, may mga involvement siya sa occultism. Dumating siya sa point dahil may mga involvement siya sa occultism, kung ano-ano na nakikita niya. Sabi ko, ano ba nakikita mo? Pastor, nakakita ako ng napakalaking tao. O, anong ginagawa ng tao? Naninigarilyo. Saan mo nakita? Sa puno po Ha? Pagkatapos no, nagkakaroon na siya ng mga nightmare. Sabi ko, nasa isip lang kaya ito? Pero may mga experiences kasi tayo. Nung biniministeryohan ko na, biglang nag-react. Sino ka? Ayaw pa niyang magsalita nung una. Ilang kayo? 5. Ikaw ba yung pinakapinuno dito? Hindi daw siya. Sabi ko, ayaw kitang kausapin. Gusto ko yung pinuno ninyo. In the name of Jesus Christ, sabi ko, gusto kong kausapin nyo. Kasi bakit ko gusto kausapin yung pinuno? Actually, ayaw ko makipagkwentuhan sa kanila.
Gusto kong interrogate para palayasin. Kasi pag ang pinalayas ko, yung yung tagasunod, ay maiiwan yung pinuno doon. Sabi ko, gusto ko yung pinuno ninyo. Maya-maya, nag-iba na siya ulit. Sabi ko, ikaw ba pinuno? O, sino ka? Si Lucifer. Yung nakita niya palang kapre, ano lang yon? Bataan lang ng Lucifer. At kinakailangang palayasin. By our own strength, hindi natin kaya. Sabihan mo nga yung katabi mo, kapatid, i-anoint ka ni Lord. Pero saan connected yung power ni Lord? Saan connected yung anointing ni Lord? Ang sabi dito, be supernaturally infused, soak with strength through your what? Look, your life union with the Lord. Kaya hindi natin pwedeng paghiwalayin yung pagiging anak ng Diyos, yung salita ng Diyos, yung kapangyarihan ng Panginoon. Bakit ka nagkaroon ng kapangyarihan? Because you are authorized. John chapter 1 verse 12, yet to all who receive Him, to those who believe in His name, He gave the rights, He gave the exousia, He gave the authority, He authorized to be called children of God. Kaya pag humarap ka, alam ng diablo, anak ng Diyos yan, totoo yan. Nanampalataya yan. Nung nasa nasa Bicol kami, Central Bicol, Tigaon. Meron akong ministeryo na babae. Nung miniministeryohan ko na, talagang sinasabunutan niya yung sarili niya, nagwawala. Sabi ko, I forbid violence. Ilang kayo dyan? Libo-libo. At nagwawala siya. At talagang, yung mga demonyo talagang stubborn. Sabi ko, aalis na kayo dyan. Kasi hinanap ko ulit yung pinuno eh. At nung lumabas na yung pinuno, sabi ko, aalis kayo dyan. Hindi pwede! Talagang, pag napanood niyo yung video, hindi pwede! Ganun talaga siya sa akin. Sabi ko, gusto kong, anong pangalan nitong babae? Tinanong ko yung mga kasama niya, binigay yung pangalan. Sabi ko, gusto kong kausapin yung babae. Ayoko muna kayong kausapin. Sabi ko, back to normal, gusto kong kausapin yung babae. Lumabas yung babae. Sabi ko, ikaw ba si Joanne? Ay, ikaw ba si Sabi, opo. Sabi nung demonyo, galit ka daw sa anak mo. Patawarin mo yung anak mo. Lahat ng may mga nagkasala sa'yo, patawarin mo. Kung nagkasala ka kay Lord, humingi ka ng kapatawaran. Kinakailangan mawalan ng stronghold yung enemy. Di pinabalik ko na ulit yung pinuno. O gusto ko na ulit kausapin yung pinuno. Nung bumalik na yung pinuno, aalis na kayo dyan. Ayoko! Matigas pa rin ang ulo. Tinanong ko, ay anak ng Diyos? Andun si Pastor Sel, naririnig niya yon. Anong sabi nung demonyo? Oo. Mahal niya ba si Lord? Oo. Hindi ka na pwede dyan. Alis na kayo dyan. Sabi niya, hindi pwede. Ayoko na kitang kausapin. In the name of Jesus Christ, alis na! Nakalaya yung babae. Alam nyo, kinabukasan, may lumapit sa amin ni Pastor Rosel, pusturang-pustura, karabi, ang ganda-ganda ng aura niya, nag-bless sa amin. Para pamilyar to. Siya pala yung ministeriyohan ko a day before. Pwede ba palakpakan natin ang Panginoon? Hallelujah! Alam ng diablo kung ikaw ay anak ng Diyos. Pwede kang mag-pretend sa harapan ng tao, but not in the spirit realm. Huli ka, balbon. Amen! Kailangan ayusin natin ang relationship natin sa Panginoon. But the power of God is available to all of us. Anong kapangyarihan ito na available sa mga anak ng Diyos? Ephesians chapter 1 verse 18. Binabasa natin ang Book of Ephesians. Kanino sinulat ang Book of Ephesians? To the saints in Ephesus. Tingnan niyo ang verse 18. I pray also that the eyes of your heart may be enlightened in order that you may know
the hope to which He has called you, the riches of His glorious inheritance in the saints. Ang kinakausap ni Apostle Paul, not the unbelievers, the children of God, the saints. Sabihan mo nga ang katabi mo, kapatid, tayo ang kinakausap ni Lord. Maaring hindi tayo taga-Epeso, pero tayo ay mga anak ng Diyos. Can I have your amen? And tingnan nyo ang verse 19. Ang sabi ng verse 19, and His incomparably great power for us who believe. That power is like the working of His mighty strength. The same word. Yan ay kakambal ng dunamis power. Verse 20, which He exerted in Christ when He raised Him from the dead and seated Him at His right hand in the heavenly realms. Look at this. Tingnan ninyo kung ano yung nasasaklawan ng kapangyarihan na ito. Katulad ng kapangyarihan na nagluklok sa Panginoong Jesucristo, far above all rule and authority, power, and dominion, and every title that can be given, not only in this present age, but also in the one to come. The power of God. This is not the power, this is not human power, but this is divine power available to God's people. Kaya nga 2024 is full blast. Depende kung paano natin ihahanda ang Panginoon. Pero ang ibubuhos sa'yo ng Panginoon to the maximum level, yung kakayanan nating i-contain. Sabihan mo nga sa katabi mo, kapatid, magpahanda tayo kay Lord. Kaya nga isa sa mga gagawin natin for the month of January, pagpasok ng month of January, magkakaroon tayo ng 1-month-long fasting. Dati-dati nagkakaroon tayo ng 1-week fasting, magkakaroon tayo 1-month-long fasting. We will discipline the flesh. Hindi ibig sabihin naman na yon na sa buong isang buwan hindi ka nakakain. Pero gagawa ka ng mga schedules mo ng fasting. Pwedeng 2 beses ka na lang kumain. Pwedeng 1 beses ka na lang kumain sa isang araw. Maglalabas kami ng mga program for fasting. Pwede kayong pumili. But see to it na itong buong 1 month ng January, nagkakaroon tayo ng series of fasting. Actually, ang mga Satanist, December pa lang, nagpe-prepare na sila for the month, for the next year. Oh. Pero tayo talagang throughout nagpe-prepare talaga tayo. Hindi lang tayo nagpe-prepare ng January, pero December may mga iba't ibang preparation na tayong ginagawa. Pinakahuli, full blast. This is just an introduction sa mga pag-uusapan pa natin sa buong isang taon. Not only the children of God, the Word of God, the power of God, but the Spirit of God. Ang sabi sa pinakahuling pangungusap ng verse 10, stand victorious. Merong katagumpayan sa Panginoon. Amen. Pag sinabi nating full blast ng taong 2024, may mga katagumpayan, may katagumpayan ang ipagkakaloob sa atin ng Panginoon. Amen. Sabihan mo ang iyong katabi, you are victorious. Ang sabi dito is stand victorious with the force of His explosive power. Look at this. Flowing in and through you. Ano yung tinutukoy dito na power? Sabihin nga natin, power. Ito ay power na may pinagmumulan. May source. Kaya tayo may electricity ngayon, kaya mayroong sounds, kaya meron tayong internet connection, nakakapag FB Live tayo, meron niyang source. At kaya, merong available na power, meron niyang source. At walang ibang source kung hindi ang ating Diyos. Specifically, the Holy Spirit.
Ang isang napakalaking dapat na pagbabago ng Christ the Rock na matututunan talaga natin at patuloy natin dapat natututunan, kinakailangan mas ma-recognize ng bawat isa sa atin ang Holy Spirit. Pwede ba sabihin natin, I need you, Holy Spirit? Pwede mo bang sabihin, I love you, Holy Spirit? Pwede mo bang sabihin, fill me, Holy Spirit? Ang nangyari kasi sa isang Christian, nung tinanggap niya si Jesus Christ as Lord and Savior, nagkaroon siya ng unang baptism. Ano ang unang baptism ng isang Kristiyano? Baptism by the Holy Spirit. Ano ang baptism by the Holy Spirit? Binaptize ka ng Holy Spirit in the body of Christ. That is why you belong to the church. You belong to the body. The body of Christ is the church. Christ the Rock Covenant Church ay bahagi lang ng universal church. Ang tawag sa atin, local church. Pero bahagi tayo ng body of Christ, the universal body of Christ. Paano tayo naging bahagi? Kasi we were baptized in the body by the Holy Spirit. That's the first baptism. Ano ang pangalawang baptism? Ang pangalawang baptism is baptism in water. Nung ikaw ay gumawa ng decision, dahil alam mo na ikaw ay anak ng Diyos, at bilang pagsunod, pagtalima sa utos ng Diyos, ikaw ay nagpabautismo sa tubig. That's the second baptism. Pero merong pangatlong baptism. Baptism with the Holy Spirit. Not baptism by the Holy Spirit, but baptism with the Holy Spirit. That the Holy Spirit will fill you with His power, with His presence. Yan yung pinangako ng Panginoon. Kaya ang sabi ni John the Baptist, one greater than me is coming. He will baptize you with the Holy Spirit and with fire. Hindi kakayanin ng Kristiyano ang full blast kung hindi ka nabaptize at hindi ka napuspos ng Espiritu ng Diyos. Hindi nga kakayanin ng Kristiyanong mamuhay ng may kabanalan to do the right thing. Magko-compromise at magko-compromise ang tao kung hindi tayo napupuspos ng Espiritu ng Diyos. At alam nyo, ang inilalagay, ini-impress ng Panginoon sa puso ko this coming 2023, 2024, even the outpouring of the Holy Spirit will be full blast. Anong sabi ng John chapter 14? Pangako ng Panginoon sa kanyang mga disciples, and I believe ito ay nararanasan na natin ngayon. At kung hindi mo pa ito nararanasan, pangako ito ng Panginoon sa iyo. And I will ask the Father, and He will give you another counselor, Parakletos. Another of the same kind. Another counselor to be with you forever. Look at verse 17. The Spirit of truth. The world cannot accept Him because it neither sees Him nor knows Him. But you know Him. Look at this. For He lives with you and will be in you. Kung ikaw, tinanggap mo na si Jesus Christ as your Lord and Savior, you are baptized by the Holy Spirit in the body. Kung ikaw ay nagpapabaptize na sa water, praise the Lord for that. Nagbukas ang kalangitan, ang kalangitan para sa iyo. But if you are not yet baptized in water, sabihan nyo kagad yung mga covenant leaders ninyo para magkaroon kagad tayo very early ng January, magkaroon tayo ng baptism in water. Pero merong pangatlong baptism. Yung unang baptism, one time. Yung pangalawang baptism, one time. Pwedeng mangyari sa buhay mo. Yung pangatlong baptism, baptism with the Holy Spirit, dapat ito ay palagian, yung infilling. After the baptism of the Holy Spirit, you need to be always filled. Filled. Mapuspos ng mapuspos
ng mapuspos. Acts chapter 1 verse 8. But you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you. And you shall be my witnesses to me in Jerusalem, in all Judea and Samaria, and to the ends of the earth. No wonder, ang sabi ni Apostle Paul, sa tuwing ako ay magmiministeryo, lahat tayo ng mga anak ng Diyos, we are called by God to minister. Can I have your amen? Lahat tayo ng mga anak ng Diyos, we are called by God to share the gospel. Can I have your amen? Sino dito, noong 2023, hindi ka nakapag-share ng gospel? Hindi mo naging priority ang pag-share ng gospel. Alam nyo, ang ini-impress sa akin ng Panginoon, 2024, ang pag-share natin ng gospel, full blast. Dapat mas aggressive tayo. Itong 2024. Amen. If you are a child of God, you are a deliverer. Yung kinukwento ko na yon, hindi ko yun nagawa dahil ako ay bishop. Nakakapag-minister ako, nakakapagpalayas ng demonyo kasi Kristiyano ako. Anak ako ng Diyos. Ang pangako ng Panginoon sa Mark chapter 16 verse 17, these signs will accompany those who believe. They will cast out demons. They will speak in new tongues. They will pick up snakes with their hands. They will, when they drink deadly poison, it will not hurt them at all. When they lay their hands on sick people, they will get well. Because you believe. And because you are filled with the Holy Spirit. Ang sabi ni Apostle Paul, 1 Corinthians chapter 2 verse 4, my message and my preaching were not with wise and persuasive words, but with a demonstration of the Spirit's power. Hindi ko alam kung sino sa inyo ang nais nyo maranasan yung full blast ng 2024. Kung yan ang desire nilalagay ng Panginoon sa puso mo, nilalagay ng Panginoon sa Christ the Rock family, na maranasan talaga natin ang full blast ng paglilingkod sa Panginoon, full blast ng pagsamba sa Panginoon, full blast ng commitment natin sa Panginoon, full blast malatanggap natin ang blessings ni Lord, infilling ng Holy Spirit, pag-iingat ng Panginoon. Kailangan natin si Lord. Amen? Tayo ay mananalangin. If you want full blast, if you desire more of God, pwede ko po bang anyayahan ang mga nais ng full blast ng 2024? And you are making a commitment to God, Lord, maging ako to the maximum level, I will serve you. To the maximum level, I will worship you. But I know, Lord, that by my own, I cannot do it. I need your infilling. I need your power. I need that dunamis power. Infuse me, soak me with the dunamis power. If you are that person, pwede ka bang tumayo? But if you are not ready, please remain seated. But if you are ready, you want to experience the presence of God, more of Him, because you want your 2024 to be full blast. Pwede po kayong tumayo. If you are ready. Because if you will stand up, you are making that commitment not to me. You are making that covenant not to me, but you are making that covenant to God. And God will expect from you. If you are making a covenant with God, a vow with God, a commitment with God, God will expect from you. But one thing good about our God, He will equip you. He will empower you. He will bless you. And my prayer this morning, bago tayo magtapos sa ating mensahe, ikaw na tumayo ngayon, pwede ka bang manalangin sa Panginoon na sa huling araw na ito ng taong 2023, bago natin salubungin ang taong 2024, the Lord will fill you. Kung ikaw narito ka ngayon, hindi mo pa naranasan to be baptized with the Holy Spirit, my prayer for you this morning is that you will experience the baptism of the Holy Spirit. At kung ikaw narito ka ngayon, you already experienced to be baptized with the Holy Spirit,
I pray that you will be filled with the Holy Spirit right now. Pwede mo bang itaas ang iyong kamay, manalangin ka, at sabihin mo sa Panginoon, Holy Spirit, fill me. Holy Spirit, baptize me. If you are not yet baptized with the Holy Spirit, sabihin mo, Holy Spirit, baptize me. Holy Spirit, fill me. I want more of you, Holy Spirit. Fill me, Holy Spirit. I want more of you, Holy Spirit. Fill me with your presence, Holy Spirit. Fill me with your power, Holy Spirit. Come on, open your mouth in prayer. Pray right now. And the Holy Spirit is listening to you. He is doing something. I don't need to lay my hands to you. The Holy Spirit is ministering to you right now. In the name of Jesus Christ. The power of the Holy Spirit is available. The dunamis power is available. Receive it right now. By faith, receive it right now. Hallelujah. God is preparing something for you. God is preparing something for Christ the Rock family. Be filled with the Holy Spirit right now. Open your mouth right now in prayer. Hallelujah. Open your mouth wide. God is filling you. God is filling you right now. Ang pangako ng Panginoon, hallelujah, these signs will accompany those who believe. They will drive out demons. In my name, they will drive out demons. They will speak in new tongues. And I pray that the Lord will give you a spiritual language. The Lord will give you your spiritual language right now, that you will be able to speak in tongues. Receive it right now in the name of Jesus. Be filled with the dunamis power. You shall receive power when the Holy Spirit comes upon you. You will be my witnesses, Jesus said. In Jerusalem, in all Judea, in Samaria, and in the ends of the earth. Receive the infilling. Receive it right now. Before the end of 2023, today, receive it to the maximum level. Oh, Holy Spirit, fill your people, oh God. Fill your people, oh Lord. Come on. The Lord is giving you your spiritual language, your spiritual prayer. Receive it right now. Receive it right now. Open your mouth. Sa mga nandito ngayon, hindi ka pa nakakapag-speak in tongues. You will speak in tongues right now. Open your mouth. Receive it right now in the name of Jesus. Hallelujah. Panginoon, pagpalain niyo ang mga kamay na yan. Pwede mo bang itaas ang iyong kamay sa Panginoon? Pagpalain niyo po ang mga kamay na yan, Panginoon. Bless the works of their hands in the name of Jesus. And even, oh God, you will raise up kingdom financier, oh Lord, in this church. People whom you will use to finance the advancement of the kingdom. I am praying, Lord God, Deuteronomy chapter 8, verse 18 to them. Hallelujah. Remember the Lord your God, for it is He who anoints. It is He who empowers. It is He who gives you the ability to produce wealth. Receive it right now in the name of Jesus. And may you anoint these hands, oh God, na lahat ng kanilang ipapanalangin na may mga sakit at karamdaman, makararanas ng kagalingan. Receive it right now. Receive the gift of healing right now in the name of Jesus Christ. And Lord, I pray, may you also raise up deliverers, O God. Sons and daughters who will continue, O God, to destroy the works of the devil, to drive out demons, to cast out demons, O God. Receive the anointing right now in the name of Jesus. And may you raise up, O God, soul winners, disciple makers, church planters, and even pastors, O God, for Christ the Rock. Marami pong salamat, Panginoon, sa umagang ito. Thank you for your visitation. Hallelujah! We want full blast, O God. Maximum level of your presence. Maximum level of your power, of your anointing, your protection, of your blessings upon our lives. Hallelujah, hallelujah. In Jesus Christ's name, amen. Hallelujah.